Dito ako muli at minsan di ako nakakapaniwala na yung una sa tawag ni Tito Alex, pwede bang special number na lang. Kahit yung unang kumanta, kakanta na lang ako. Kahit yung asawa ko, parang sasabihan ko, dali, bakit ka mag-preach, hindi ka naman pastor? Sabi ko, sa isip ko, sasabi ko na parang sharing lang naman ng Word of God. Lahat tayo, hindi natin alam kung kailan tayo mabibigyan ng chance, diba? Hindi natin alam ang buhay. Minsan, nandito tayo, minsan, baka hindi na tayo magising. Hindi natin alam kung kailan tayo mabibigyan ng pagkakataon. Kaya pag minsan, bigyan tayo ng pagkakataon, dapat i-seize natin yung moment. Dahil may silang ang buhay, hindi natin alam. Yung topic ko for this morning is yung 40 years in the wilderness. Nung nagbabasa nga ng Bible, actually, kadalasan yung Testament na nabasa ko yung Old Testament, minsan hindi ko masyado nababasa. Kaya at the same time, natututo rin ako habang binigay sa akin yung topic na to. Tungkol sa fear sa sarili natin, yung mga nadadaanan natin na minsan pagsusubok, yung disobedience natin sa Panginoon, matututunan natin dito sa topic natin for today. And 40 years in the wilderness, ang storya na to, tungkol kay Moses, na ang history kasi nito, I'm sure lahat kayo, medyo alam yung story ni Moses, nung inatasan siya na i-lead yung mga people of God out of Egypt into the promised land, mga Israelites. So they were, Moses was tasked by God para dalhin yung mga chosen people niya. At hindi naman madali sa kanila dahil ang mga tao na to, when they left Egypt, sanay sila sa bondage. They were slaves in Egypt. Tapos ang dami-dami nila, nagkakagulo sila. Pero may faith ang Panginoon na kaya ni Moses sila rin. Pero sila, siyempre, nag-aaway sila. Ang gulo-gulo dahil siguro abot ng ilang milyon sila So, on the way to the promised land, binigyan sila ng parang tinasya ni God na una, sabi ni God kay Moses, magpadala ka ng 12 spies dun sa promised land sa Canaan. At one representative per tribe. So, bumiyahin sila. The whole trip took them just 40 days. Makita niya yung mga spies. Puro naka-shade Makita niya yung mga spies. Pero Yahweh's command, Moses sent a man from each of the 12 tribes to spy out and report upon the land of Canaan. Ano yung report na yun? Gusto nilang malaman kung babasahin ko na lang. They were sent there to see what the land is like, whether the people who dwell in it are strong or weak, few or many, whether the land they dwell in is good or bad, whether the cities they inhabit are like camps or strongholds, whether the land is rich or poor, whether there are forests or not. Be of good courage and bring some of the fruit of the land. So, parang pinadala sila doon para magmanman. Kasi i-conquer nila yung land na yun So, yung the 12 spies, nung bumalik sila, yung isang pusa kanila, parang nawala na loob. Kasi nakita nila, mas malalaki yung mga tao, malalaki yung mga inhabitants doon. Yung dalawa lang sa kanila, si Caleb at si Joshua, ang parang maging confident sa gagawin nila dahil sa promise ng God na ito ang promised land talaga.
Yan, ito yung parang yung binahe nila. So dahil sa biyahe niya, which normally would take only 40 days, dahil sa disbelief nila, dahil sa hindi sila naniwala sa promise ni God, it took them 40 years. Alam niyo ba kung gaano katagal yung 40 years? Ako, well, sa isip ko, minsan kala ko 30 lang ako, pero 42 na ako. 42, parang 2 years old. Siguro mga 1971. Hanggang today, hanggang 2011, that's 40 years. Pero katagal kayo mawawala sa wilderness. Alam niyo ba kung gaano katagal yun? Yun yung parang binahin nila. So, like I was saying, dun sa 12 spies, dalawa lang ang parang naging positive. Kasi they were tasked to go to Canaan. Tapos pinagdala pa sila ng producer. Kasi this was the land flowing with milk and honey supposedly. So, very rich tong lupa na to. Kasi ito nga ang bibigay ng Panginoon sa mga Israelites eh. Like I said, only Joshua and Caleb said otherwise. Mali ang attitude ng mga ibang spies. Parang very negative sila. Kasi hindi nila naisip na kahit anong makita nila, utos sa kanila ng Panginoon ito eh. Kahit nakita nila mas malaki yung mga tao, fortified yung lupa nila ng military ng kalaban, pero hindi nila naisip na ang Diyos ang kakampi nila. At saka throughout yung journey nila, pinaprovide ng Diyos ang pagkain. Pag bumabiyahe sila, isipin nyo, yung ulap, tinatakpan yung dadaanan nila para hindi sila nahihirapan sa wilderness. Lahat ng provisions binigay sa kanila ng Panginoon. Pero nagduda pa rin sila. Yung fear, natalo sila ng kaba, ng takot. So, as Christians, we have to be, yung dapat positive ang attitude natin. Dahil, kadalasan, natitigil yung blessings ni Lord pag negative tayo. We refer to Numbers chapter 20, verses 20 to 23. Sinabi ni Yahweh, dahil sa pananalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukban ang aking kaluwalhatian ang buong mundo. Isa man sa mga nakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Ito, nag-jump na tayo kasi dahil sa katigasan ng ulo nila sa disobedience, ang ginawa ng Diyos, pinulong yung stay nila. Instead of 40, like I said, instead of 40 days, naging 40 years sila paikot dun sa wilderness. Palitan dun like I was saying, dun sa negative thinking. Dapat, isipin natin na pag binigyan tayo ng Panginoon at ang Panginoon ang kasama natin sa ginagawa natin, kahit kakayanin natin kahit anong iutos niya. Paano
Relax na si Elvic sa hospital. Tapos, parang sabi ng doktor na parang kailangan na yata operahan dahil sa appendix niya. So, nung pinunta ko si Don the next day, napansin ko, parang hindi naman siya masyadong kinakabahan. Parang doon ko nakikita na yung trust niya sa Panginoon. Nandun yung nandun yung pagtitiwala niya. Na parang sabi niya, nandiyan ang Diyos eh. Siya ang bahala. Siya mag-provide. Siya ang bahala sa lahat. Mula sa gastos, mula sa operasyon, kasi siyempre delikado yung delikado, hindi ganun kasimple yung operasyon eh. So, hanggang sa natapos yung operasyon, nakita ko na kalmado si Don at saka yung si Erwin. Parang doon yung trust nila sa Panginoon. So dapat tayo, ganun din tayo na tuwing maka-encounter tayo ng mga pagsusubok sa buhay, siyempre lahat araw-araw meron tayo pagsusubok. Nandun palagi yung pananalig natin sa Diyos. Maidudulot ng being positive sa spiritual maturity natin. Siyempre pag positive tayo, alam natin na ililid tayo ng God. Hindi tayo pababayaan sa lahat ng ginagawa natin. So pag-aaral natin sa salita niya, nandiyan siya palagi. Tulad ni Joshua at ni Caleb, pareho lang ang nakita nila dun sa 10 spies. Pero bakit sila ang lakas ng loob nila? Ibang reaction nila. Ibang naging pananaw nila. Nakita nila na totoong malakas ang kalaban at mahirap talunin. Pero because of their positive outlook, mas nagtiwala sila sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa buong buhay nila, napansin nila hindi sila pinabayaan ng Diyos eh. Madalas na, diba sa kanta natin yung trust and obey. Diba? Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Pero yun, madalas yun minsan simple lang eh. We have to trust the Lord. Pero yung second part nun, minsan medyo mahirap sa atin, yung pag-obey. Secondly, yung second point ko doon, yung positive outlook is a sign of a godly leader. Kasi sabi sa Bible, natutuwa ang Diyos kay Joshua at kay Caleb. Kasi positive sila eh. Nakita nila yung good side. Nakita nila na kasama nila ang Diyos, kahit mukhang imposible, kahit malaking kalaban, kakayanin nila. So, go sila sa task na binigyan ng Panginoon. Si Joshua pa nga naging successor ni Moses later on. At he led the Israelites in many victories at nasakop nila ang buong lupain ng Canaan. Although in the end, siyempre, dahil na napunish sila ng Diyos, dahil na parang si Joshua lang at si Caleb ang naniwala, hindi sila pinapasok sa promised land. Pinaikot-ikot sila ng Diyos, tapos binigyan sila ng sakit, binigyan sila ng maraming problema. So, isa-isa sila namatay, isa silang naparusahan ng Diyos. At kahit si Moses, hindi na siya nakapag-cross ng Jordan. Hindi na rin nakita ang promised land. Kaya, nangyari, yung next generation na, yung third generation, sila na lang ang parang nakinabang, sila ang nabigyan ng pagkakataon na makita itong promised land.
we refer to the book of Matthew, chapter 6, verses 25 to 26. Basahin ko na lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, sa inyong inumin, di upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at sa katawan, at ang katawan ay sa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga isa mga ibon? Madalas yun, nauwi tayo sa sinasabi ko, yung doubt sa provision minsan ng Panginoon. Yung masyado tayong worried sa pamumuhay natin sa araw-araw na if God will, natatakot natin na hindi magpro-provide ng Panginoon. Pero if we really study yung mga characters sa Bible, yung mga ginawa ng Panginoon all throughout His history, makikita natin na He always provides. Basta maging faithful lang tayo sa Kanya. Minsan tatanungin din natin dito sa topic natin, bakit inutusan ng Diyos si Moses na magpadala ng spies sa Canaan? Pwede naman madali lang ang trabaho, madali lang, pwede lang papasukin na sila na huwag na ipakita sa kanila yung challenges dun sa land na yun. Pero sinubukan ng Diyos ang mga tao para makita ng Diyos kung matibay sila at yung faith nila at kung mag-o-obey sila dun sa salita ng Panginoon, dun sa inutos ng Panginoon sa kanila. Kasi nakita na ng Panginoon, pinakita na sa kanila na kumpleto na eh. Tsaka kayang-kaya nila gawin dahil sa, like I said, the Lord is with them. Alam natin, pinapayagan ng Diyos na ma-experience natin na minsan ang hindi ideal situation sa buhay. Minsan nafe-feel natin na hindi tayo blessed ng Panginoon. At iba problema natin sa buhay, iba-iba yung mga problema natin sa buhay. Minsan problema sa pamilya, problema sa pera, minsan sa karamdaman, nagkakasakit, minsan na aksidente, tulad na nangyari sa akin. Marami pang susubok eh. Ang mga problema ay natural lang. Kasi lahat naman tayo, wala naman sa atin dito siguro walang problema eh. Sabi na ng tatay ko, mawawala na yung problema natin pagpatay na siguro tayo. Pero habang nabubuhay tayo, araw-araw yan. Pag-gising natin sa umaga, makakasalubong tayo ng mga problema, pagsubok. Pero minsan, talagang positive thinking lang yan eh. Paano tayo mag-react sa mga problema na dumarating sa ating buhay? Nakaramdam ba tayo ng paglulumo? Feeling talunan ba tayo palagi? Nadidismay ba tayo sa buhay natin? Nag-aalala ba tayo sa kinabukasan natin? O nagtatrust ba tayo sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan at sa mga kaya niyang gawin sa buhay natin? Ang dapat tignan natin talaga yung bigger picture. Instead of yung mga problema natin. Kasi yung problema natin, isang tuldok lang yan eh. Yung Panginoon, isipin natin, siya yung gumawa ng buong mundo. Siya yung gumawa ng buhay natin. Siya yung gumawa ng siya yung pumayag ng magka-problema tayo. Dahil gusto niya tayong subukan at gusto niya tayong patibayin. Di ba may saying nga eh, that which doesn't kill us only makes us stronger. Kaya habang dumadaan tayo sa pagsubok natin sa araw-araw at nalalampasan natin yung bawat pagsubok na yan, hindi natin alam ano eh. Parang minsan pag nasa gym tayo, pag nag-weights tayo, pag
kung nag-workout tayo, kung una hindi natin kaya, pakunti-kunti, habang tumatagal, pabigat ng pabigat, lumalakas yung resistensya natin. Ganun din sa pamumuhay. Dapat hindi tayo nag-google sa pressure, sa everyday pressures especially sa Christian life. Dahil ang daming temptation, ang daming pumuputsa sa atin, di ba? Dahil minsan, hindi naman natin alam minsan ang isasagot natin eh. Sabi nila, Christian ka, bakit ang dami mo pa rin itong susubok sa buhay? Bakit sinusubukan ka ng Panginoon kung Kristiyano ka? Minsan, hindi na nga natin alam sa dami ng tanong, hindi na natin alam kung paano sagutin. Pero sa totoo niyan, na-equip tayo ni Lord sa bawat pagsubok natin. Kaya, if we trust in Him, He will always see us through. Sa lahat ng challenges, sa lahat ng problema, malalampasan natin. Tinatawag natin ang sarili natin Kristiyano, pero kung dumaing naman tayo sa buhay, ay parang minsan wala nang bukas, walang pag-asa. Kapag may problema, natural lang minsan, masaktan tayo, malungkot, at mag-isip ng lubusan. Pero, tigilan natin ang, katulad na sabi ko, negative thinking. Kailangan ay hindi natin isipin na walang solusyon sa problema natin dahil lahat ay may solusyon. It only depends on how you react to the problem. Just like how Caleb and Joshua reacted. They were very positive. Isip nila, nandiyan yung Panginoon eh. Kahit na doble pa, triple pa yung kalaban natin, kahit na higante sila, baka sila, mga 5'5 lang sila, kalaban nila, 7-footer. Nakatingala sila ng ganun. Iisip lang nila, sila hanggang dito lang sila. Pero yung Panginoon nila, lampas-lampas pa. Baka ihipan lang sila ng Panginoon eh, yung kalaban nila, tumban lahat. Naging gano'n yung attitude nila eh, hindi defeatist yung attitude nila. So, you should always, like I said, remember, maging positive. Yes, picture na yung mga higante. Kung negative ka, kadalasan ito ay pagmumula ng unbelief. Kasi pag palagi tayong negative mag-isip, sabi nga nila, di ba yung mga psychologists, sabi nila, our mind attracts that which we think of the most. Kaya pag palagi tayong negative yung iisip natin, mag-umpisa pa lang tayo, tulad ng mga spies, pag-umpisa pa lang sila eh. Pinapunta pa lang sila eh. Nawala na sila ng loob. Some important things to remember. Be tactful, not tactless. Ang unang pinagmumula ng problema kadalasan ay ang bibig. Hindi tayo maingat sa ating pananalita, kaya minsan misinterpret tayo, lalo na sa ating pamilya, katrabaho, at maging sa ating kapatiran. So we always have to be conscious of that. Pangalawa, we have to have a prudent spirit. Dapat wise tayo at maingat sa ating mga kilos at gawin palagi. Dahil palagi tayong titignan ng ibang tao. Sabi nila, yan, taga-MCBC yan, taga-Kristiyano yan. Ayaw natin na mawalan sila ng loob. Kapag may dumarating na problema, dapat mag-relax na tayo, mag-sit back and take stock of the situation. Huwag tayo mag-panic. Minsan kasi, we think 10 steps ahead eh. Yung problema natin, hanggang dito lang. Pero naisip natin yung pinapagrabe natin sa kaisipan natin. Kaya minsan, someone shared with me once na dapat ang pagtakbo natin sa Panginoon, dapat first resort, hindi last resort. Kasi minsan marami ako nakikita, iba may sakit, iba may terminal illness.
sinusubukan nila muna, punta sa doktor, lahat na nasusubukan na nila. Tapos minsan, ginagawa nila as a last resort, doon sila tatawag sa Panginoon. Sabi ko parang mali yata yun. Parang nagbilang tayo, hindi naman tayo start sa 10, 9, 8, di ba? Nag-umpisa tayo sa 1. Eh, pag may problema tayo, sino lalapitan natin? Yung pinakamalakas, alam natin na may hawak ng buhay natin. Sino yun? Yung Panginoon. Di ba? So, bago tayo mag-isipan ng ibang solusyon, tumawag tayo sa Kanya, humingi tayo ng guidance, humingi tayo ng strength. Kasi in the end, alam natin na kung anong problema dumating sa buhay natin, pinahintulutan na ng Panginoon yan para siguro subukan tayo, at saka palakasin din ang faith natin. At saka, like the saying, like paano nakalagay sa Bible, God is with us. Who can be against us? It was Proverbs chapter 3. Trust in the Lord. This is one of my favorite verses. Trust in the Lord with all your heart and lead not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Huwag tayo minsan masyado tayong bilib sa sarili natin eh. Minsan kala natin, magaling ako lumiskarte, kaya ko natin diskarte yan eh. Pero itong pagkakaiba pag Kristiyano ka eh. Although alam natin na meron tayong kakayanan, unang tatawagan tayo sa Panginoon eh. Mag-isik tayo sa Kanya ng guidance. Para yung magiging solusyon natin, alam natin na pinapahintulog niya na saka yung parang meron tayong guidance from Him. Cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Ito sa Psalms 1. Lastly, it's all about our attitude in life. Kapag masusubukan tayo, dapat yung attitude na natin palaging positive. At saka palaging unahin natin yung isipin natin, what would God want us? How would God want us to react? How would God want us to tackle this problem? Like, if we go back to the story dito sa wilderness, nakita na ng mga spies, nakita na ng buong Israelites kung kagaano kalakas ang Diyos. Pero nag-doubt pa rin sila. Hindi nila inisip na lahat ito, dinala tayo dito ng Panginoon. Papabayaan ba tayo na mamatay lang tayo dito sa desierto, sa wilderness? Yung iba nga sa kanila nagalit pa. Sabi nila, sabi ng kay Moses, bakit niyo pa kami dinala dito para patayin na kami ng kalaban? Sana iiwan niyo na kami sa Egypt na slaves kami doon. Bakit kailangan pabiyahin mo pa kami, paghirapan niyo pa kami, nadalhin dito, tapos ganito rin naman ang mangyayari. Eh madalas minsan ganun tayo eh. Pinipwesto natin ang Panginoon, di ba? Paano sabi natin eh, bakit tinetest mo ba ako? Kristiyano na ako. Bakit pinapahintulutan ninyo na mahirapan ako sa buhay ko, magkaroon ako ng problema? Hindi na natin naisip na dapat huwag tayo mag-doubt, mag-trust lang tayo, and we have to obey. Always obey God and what He would want for us. In closing, I'd like to remind everybody that we should give our lives to God every second ng ating buhay.
At i-offer natin sa Diyos. I-offer natin sa Kanya ang ating, ating pamilya, ang relasyon, trabaho. At ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating problema. Kasi, sabi naman niya, siya ang bahala. Siya ang lulutas. Lahat kakayanin niya. Cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Simpleng mensahe.